Si Berenia Makasinag. Sige po. And so magandang hapon po. Ang aming pangkat ay unang tatalakayin ang hamong kaugnay ng climate change. Ngunit bago namin ito talakayin, atin munang alamin ang definition nito. So next slide po. Yan, ang climate change, ito ay ang pagbabago ng klima. So ito ay normal na nagaganap sa ating daigdig o planeta, ngunit nagiging critical ito o mabilis na lumalala dahil sa isang dahilan at yun ay ang next slide please. Yun ay ang global warming. So ang global warming ay ang patuloy na pagtaas ng katamtamang temperatura sa buong mundo o ang pag-init ng mundo. Nagaganap ito dahil sa greenhouse gas emissions na dulot ng industrialisasyon. Next please. So sa greenhouse gas emission, ito ay ang sobra-sobrang paglaganap ng greenhouse gases sa ating atmosfera dahilan upang matrap o hindi makalabas ang init na nanggagaling mula sa araw. At yun din ay tinatawag nating greenhouse effect. So bilang resulta nito, lalong umiinit ang mundo. Next po. Yan, at dahil alam na natin ang definition ng climate change at ang mga factors na nakakaapekto rito, atin ang tukuyin kung ano-ano ang mga hamong kaugnay nito. So una, meron tayong epekto na pangkalikasan. So sa epektong pangkalikasan, ito ay ang mga karaniwang naoobserbahan at nararanasan rin natin ng mga pisikal na pagbabago na dulot ng climate change. Yun ay yung mga mas umiinit ang temperatura, lalo na sa mga lugar na tropikal, humahaba at lumalala ang panahon ng tagtuyot sa ibang lugar, at maski na yung mga lugar na dati na may hindi nakararanas nito. Next po. At dagdag doon, ang mga bagyo ay lalo ring nagiging malakas, bagay na nagbubusod ng malawakang pagbaha, maging sa mga lugar na hindi naman binabaha noon. Umuulan na rin ng yelo sa ibang lugar na dati-rati namang hindi nangyayari yon. At ang panghuli, tumataas rin ang level ng tubig sa dagat dahil sa pagkaluso ng yelo sa rehiyong Artiko. So, itong panghuling nabanggit, karaniwan ito ay hindi na natin mape-prevent. Ito ay nasa cycle na ng mundo, ngunit ito ay mas napapabilis dahil sa climate change. Ayun, next po. Aside naman sa epektong pangkalikasan, meron din tayong epekto sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay. So sa aspektong pang-ekonomiya, nagiging mas mahirap ang pagtansya sa tamang panahon ng pagtatanim, lalo na tuwing tagtuyot. At pagka naman tuwing may bagyo, madalas na ang pagkawasak ng mga pananim ay nangyayari o nagaganap. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng negatibong epekto sa seguridad sa pagkain ng daigdig. Nagdudulot ito ng global na pagtaas sa presyo ng mga karaniwang pagkain. Sumunod naman sa aspektong pang-ekonomiya, next po, ay ang mataas na gastusin sa disaster risk response at mitigation. So halimbawa na lamang sa ating bansa, di naman na bago sa atin yung panahon ng tagtuyot at mga pagbagyo. At dahil doon, naglalaan na agad ang ating gobyerno ng pondo upang maagapan ng mga ito at matulungan ang mga komunidad na apektado rito. Pero yun nga, minsan sa atin, sa mga lokal nating pamahalaan, ang nangyayari, para makatipid, ang ginagawa nilang mga solusyon ay substandard. At dahil substandard ang ginagawa, ang epektibo ng mga solusyong ito ay hindi matagal, hindi tumatagal. Kaya ang nangyayari, naglalabas uli ng pondo ang gobyerno hanggang sa paulit-ulit na ginagawa na substandard. Kaya ang nangyayari, mas napapalaki o lumalago lang ang gastos na nailalaan natin para dito. Sumunod rin po sa aspektong pang-ekonomiya ay next po. Ayan, ay ang posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya kapag
naipatupad ang kasunduang paglimita sa greenhouse gas emission sa mga iba't ibang bansa. So sa iba't ibang industriya kasi, sa iba't ibang panig ng daigdig, ang naging standard na sa mga gamit nila, lalo sa mga factory, yung mga standard na gamit nila pagdating sa kanilang mga materyales ay usually na yun ay yung mga nagbubuga ng greenhouse gases. Kaya ang nangyayari, kung ating babaguhin ito, magkakaroon ng malaking mga oras at even na paglalad ng pera upang makamit ang pagkakasatuparan dito. At dahil nga masyadong marami ang maaring ilahad dito na effort at even pera, maapektuhan din ang pagbagal ng paglago ng ekonomiya. Ayun, at dahil nga mahirap yung pagpapatupad sa kasunduang ito, nagkakaroon din tayo ng, next slide po, aspektong politikal. So sa aspektong politikal, dahil nga hindi na ipapatupad ito sa iba't ibang bansa, nagkakaroon din ng hindi pagkakasundo-sundo ang mga bansa. So yung konseptong nabanggit ko kanina sa previous slide, iyon po ay ang Kyoto Protocol. So ang Kyoto Protocol, iyon ay ang kasunduang naglilimita sa greenhouse gas emission. So yun nga, ang mga bansa ay, maraming bansa ang hindi pa rin sumusunod dito. Kasi nga, katulad ng nabanggit ko kanina, dahil nga parang standardized na yung mga gamit, so ang mangyayari, kung ipapakasakatuparan ito, marami pang papalitan o momodifikahin na magbubunga sa maraming oras, panahon, pera at effort na gugugulin dito ng bawat bansa. Kaya kung ating iisipin, bakit nila gagawin to? Lalo na maapektuhan ang kanilang ekonomiya sa kasalukuyan at marami na rin silang mga iba pang problemang ihinaharap. So kumbaga, pagka ipinatupad kasi ito, para tayong medyo aatras o uulit sa ekonomiya tungkol sa isang bansa dahil nga sa isang paraan, binabago natin ang kanilang nakasanayan. So halimbawa nga, nang nakalagay dyan, sa isang ulat ng International Energy Agency, ang paggamit ng energy resources na mababa sa carbon sa halip ng fossil fuels ay kailangang gastusan ng 44 na trilyon mula 2014 hanggang 2050. Kaya kung ating aanuhin, hindi siya impractical sa isang bansa na marami nang hinaharap pang problema. At dahil nga doon, dahil nagkakaroon ng hindi pagkakasundo-sundo, next slide po. Ayan, nagkakaroon ng pagsisisihan imbis na pagtutulungan ang mga bansa. Sa mga bansa kasi, lalo na sa mga third world countries, ang iginigiit nila ay ang mga developing countries ang may kasalanan o may mas pakana pagdating sa mga epektong ito. Dahil nga ang mga developing countries ay ang mas nagkakaroon ng interaksyon sa industrialisasyon. Kaya ang sinasabi o pinaniniwalaan ng mga third world countries ay dapat na ang mga developing countries ang mas magbayad at dapat na pagbayarin sila dahil indirekta silang nakakaapekto sa pamumuhay ng mga third world countries. Ayun. So kung ating iisipin, nakakalungkot at napakaisip bata ng konseptong ito. Dahil kung ating iisipin, maaring, di ba, imbis na magkaroon ng kolaborasyon na maaring magpalago sa magkabilang panig, nagtuturuan na lamang sila. Kaya sa atin bilang mamamayan, ano pang paglago at magandang pagbabago ang maiaasam natin kung ito ang nangyayari sa kasalukuyan? Ayun po, at si Binibining Garcia ang magtutuloy ng pagtatalakay.
So, hindi na bago sa atin ang mga balita tungkol sa matitinding pagbaha sa mga mabababang lugar. Parang naging normal na yata ito ngayon. Pero, alam nyo ba na mas malala ang banta nito sa ibang bansa? So, for example na lang sa bansang Maldives. So, nanganganib silang mabura sa mapa dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig dagat. Kung mawawala ang kanilang bansa, mapipilitan ng mga tao doon na lumipat sa ibang bansa at magsimula ng panibagong buhay. So, ganito katindi ang epekto ng climate change. Dahil sa sobrang pag-init ng mundo o global warming, natutunaw ang mga malalaking yelo sa North at South Pole. So, ang tubig mula sa natunaw na yelo ay napupunta sa mga karagatan, kaya tumataas ang level ng tubig dagat. So, yun nga, nabanggit ang bansang Maldives dahil ang Maldives ay binubuo ng mga isla na napakababa na halos kapantay lang ng dagat. Kung patuloy natataas ang tubig dagat ng ilang talampakan, literal na lulubog ang mga bahay at kalsada nila kaya kailangan nilang lumikas sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, makikita natin ang ganitong epekto sa mga lugar katulad ng Malabon, Navotas at ilang bahagi ng Bulacan at Pampanga na palaging binabaha na kahit walang bagyo, lalo na kapag high tide. So, dito sa Pilipinas, ramdam na ramdam din natin ang epekto ng climate change. Isang magandang halimbawa na riyan ay ang mga payaw o hagdang-hagdang palayan sa Cordillera. Kapag nagbago ang klima, nagugulo rin ang siklo ng pagtatanim. Pwedeng magkaroon ng matinding tagtuyot or El Nino na uubos sa tubig o matinding bagyo or La Nina na lulunod sa mga pananim. Ito ay nagdudulog ng tinatawag natin na domino effect o sunod-sunod na problema. Dahil dito, nawawala ng kabuhayan ng mga magsasaka, kaya napipilitan So, sa mga mayayamang bansa naman, dahil sa climate change, mas malakas ang kampanya nila para bawasan ang pagbili ng mga produktong nakakadagdag sa pag-init ng mundo o yung may mga matataas na greenhouse emissions. So, sila yung mga usok katulad ng carbon dioxide na nanggagaling sa mga pabrika, sasakyan at mga planta ng kuryente na gumagamit ng fossil fuels katulad ng uling at pausok na ito ay naiipon sa ating kalangitan at kinukulong nila ang init ng araw kaya umiinit ang ating mundo. So, tinuturuan na din dahil sa mga problemang ito, ano nga ba ang ginagawa ng ating number 9729 o mas kilala bilang Climate Change Act of 2009. So sa ilalim ng batas na ito, binuo ang Climate Change Commission na direkta na sa ilalim ng opisina ng Pangulo. So bukod dito, binibigyan ng napakalaking papel ng ating LGU or Local Government Unit. So bakit nga ba LGU? Dahil kapag may biglaang pagbaha sa ating barangay dulot ng malakas na ulan, hindi mo naman pwedeng tawagan agad ang presidente sa Malacanang para humingi ng rescue. So, ang unang tatawagan natin ng LGU dahil sila yung nandoon na. Sila ang may hawak ng mga rescue boats, sila yung nakakaalam kung nasaan ang evacuation centers, at sila rin ang may pondo pang kalamidad sa lokal na level. So, next, panghuli, meron tayong Climate Change Commission or sila ay may tungkulin gumawa ng NCCAP o National Climate Change Action Plan. So, naka-focus ang planong ito sa 7 pangunahing problema ng ating bansa pagdating sa kalikasan.
syempre, hindi ito kayang gawin ng iisang ahensya lamang. Kaya naman nagtutulungan ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Nandiyan ang DENR para sa kalikasan, DA para sa agrikultura, DOE para sa enerhiya, DPWH para sa kalsada at tulay, DSWD para sa tulong panlipunan at ang DILG para sa mga lokal na pamahalaan. So tumutulong din ang mga ahensyang nangangalaga sa tubig at pagkain tulad ng MWSS, LWUA, NFA at BFAR. So lahat sila ay kailangan magkaisa para labanan ng epekto ng climate change. So sa madaling salita, hindi biro ang problema natin sa climate change. Apektado tayo mula sa ating kabuhayan hanggang sa kaligtasan natin sa araw-araw. Pero kung magtutulungan ang gobyerno at tayong mga mamamayan, may laban tayo para maprotektahan ang ating kinabukasan. At hanggang dyan na lamang po ang aking parte. Ang susunod na aralin ay tatalakayin ni Binibining Zoe. Magandang araw. Ngayon naman ay dadako na tayo sa usaping polusyon. So next slide po. Ang polusyon ay isang gawain na nagdudulot ng dumi at pagkasira sa ating lupa, tubig, hangin at kapaligiran dahil sa mga mapanganib na sangkap at maling gawain ng tao. Next slide po. Mayroon tayong tatlong uri ng polusyon. Ito ay ang hangin, tubig at lupa. Tatalakayin natin isa-isa magmula sa, next slide po, polusyon sa hangin. Ngayon, ito ay dulot ng mga usok na nanggagaling sa pabrika, sasakyan at pagsusunog ng mga basura. Ang mga halimbawa nito ay usok mula sa jeep at bus na nagdudulot ng smog, pagsusunog ng plastik sa mga bakuran o yun nga, pagsisilab, at usok mula sa mga pabrika. Ang epekto nito ay mahihirapan ng mga tao sa paghinga, pag-init ng mundo, katulad ng global warming at pagkasira ng ozone layer. Pangalawa, next slide po, ay polusyon sa lupa. Ito naman ay dulot ng mga maling pagtatapon ng basura at pagkasira ng kalikasan. Ang mga halimbawa nito ay pagtatapon ng basura kung saan-saan, hindi pagre-recycle ng mga basura at illegal logging o pagpuputol ng mga puno. Ang epekto naman nito ay pagbaha dahil sa mga baradong kanal, pagkasira ng tirahan ng mga hayop at pagkalaso ng mga lupa. At ang pangatlo ay polusyon sa tubig. Ito ay nangyayari kapag nadudumihan ng mga ilog, dagat at lawa o mga iba't ibang klase ng mga tubig. Halimbawa nito ay pagtatapon ng basura sa ilog, dumi mula sa pabrika na dumediretso sa mga lamang dagat, tubig, at mga maruming tubig mula sa kanal. Ang epekto naman nito ay pagkamatay ng mga isda at yamang dagat, pagkalat ng sakit na tulad ng diarrhea, at kakulangan sa malinis na inuming tubig. Next slide po. May mga solusyon tayo para sa polusyon. May mga maraming paraan para mapigilan ito. Una, tamang pagtatapon ng basura. Ang halimbawa nito ay paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok. Pangalawa, pagtitipid ng enerhiya na ang halimbawa ay pagpapatay ng ilaw kung hindi naman ginagamit. At pangatlo, pagre-recycle at pagre-reuse ng mga basura or like mga gamit katulad ng paggamit ng bote bilang lagayan. At pang-apat, pagtatanim ng puno. Nakakatulong ito na mas maging malinis ang hangin at paglaban sa pag-unti ng mga puno kasi nga meron tayong mga illegal logging, tapos ginagamit natin ang mga puno kung saan-saan, tapos nagkakameron tayo ng deforestation. And next slide po. At panglima, pagiging responsableng mamamayan. Ito ay pagsunod natin sa mga batas at pag-aalaga ng kalikasan. Ngayon, sa kabuuan, ang polusyon ay malaking problema na nakakaapekto sa ating kalusugan at kinabukasan. Ngunit kung tayo ay magtutulungan at magsisimula sa sarili, kaya nating mapanatiling malinis at ligtas ang ating kapaligiran.
At dito na po nagtatapos ang aking presentasyon. Si Sanchez Ingrid Kate naman po ang susunod na magpe-present. Dumako naman tayo ngayon sa mas malalim na talakayan tungkol sa tatlong uri ng polusyon at atin itong simulan sa polusyon sa lupa. Siguro ay isa ito sa mga pinakamadaling obserbahan at pinakapamilyar sa ating pang-araw-araw nating pamumuhay mula sa mga basurang pakalat-kalat, maging hanggang sa laganap na pagtapyas ng mga kabundukan. Katulad na lamang ng mga nabanggit kanina ay hindi lamang ito tungkol sa mga kalat sa mga basura, kabilang na rin dito ang direktang pagkasira ng mga lupain dahil sa pagmimina at mga iligal na aktibidad katulad ng illegal logging. At narito ang mga pangunahing sanhi sa polusyon sa lupa. Pinakauna na nga dito ay ang kawalan ng disiplina. Dahil alam naman natin na ang lahat ng ito ay dulot sa kawalan ng responsibilidad sa ating paligid. Kung kaya't magdudulot ito ng iba-iba pang mga sangay ng mga sanhi, katulad na lang ng hindi tamang pagtatapon ng basura, kawalan ng tamang tapunan ng mga delikadong kemikal at mga pagtagas nito, at ang mga labis na pagmimina at pagputol ng mga puno. Dahil sa mga ito, maaari nating direktang iugnay ang polusyon sa lupa sa aspekto ng agrikultura dahil syempre, lupa ang ginagamit natin dito at kung hindi maganda ang kalidad ng lupa, hindi rin maging maganda at mayabong ang ating agrikultura. Sumunod na nga dito ay ang supply ng pagkain na nagmumula sa pagtatanim at pagsasaka, katulad na lang ng mga gulay, mga prutas, mga bigas at iba pa. At alam naman natin na ang agrikultura ay hindi lamang needs ng mga tao, kumbaga. Nagiging kapaki-pakinabang din ito at nagiging pangkabuhayan ng mga tao. Kung kaya't mapapansin natin, halimbawa na lamang, kapag ang ating ipagkukumpara ang mga bunga ng punong may mas matatabang lupa, mas magiging sagana ito kumpara sa mga lupang puno ng kemikal at basura. Kapag din ating sinabi na ang polusyon ay nakamamatay, hindi lamang ito pagsisimbolo, no? Literal na maaring makakitil ng buhay ang polusyon. Gaya na lamang ng nangyari nito lamang sa Cebu kung saan ang isang landfill ay gumuho na siyang nagdulot sa pagkasawi ng mahigit 25 na tao at 11 pa rin ang nawawala. Kaya kung mapapansin natin, kapag ang issue kung saan mayroong gustong magpatayo ng landfill sa isang lugar, marami ang natutol dito dahil sa mga epektong sumusunod. Bukod sa mapanganib ito sa kalusugan, maaari pa sana ito mapakinabangan sa ibang paraan. Bagkos ay nagdudulot lang ito ng pagkasira ng lupa. Next po. Narito naman ang mga espesipikong solusyon upang matugunan ang problema sa polusyon ng lupa. Dapat ay magkaroon ng tamang pagtatapon at tamang basurahan, lalo na sa mga delikadong kemikal. At mainam lamang na mapatupad ng maigi ang mga batas patungkol dito. Next po. Gaya na lamang ng Republic Act No. 9003 or ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na naglalayong ipatupad ang mga patakaran at tamang paraan lalo na sa mga LGU patungkol sa polusyon sa lupa. Sumunod na nga dito ay ang polusyon sa tubig. Katulad ng nabanggit ko kanina, dulot pa rin ito sa kawalan ng disiplina ng mga tao. Pero kung ating mapapansin, next po, ay mas base ito sa mga industrial na gawain sa tubig gaya na lamang ng mga pagtagas ng langis or oil spill at kabilang na din dito ang paggamit ng mga dinamita o eksplosibong materyales sa pangingisda. At kahit na maraming magandang naidudulot ang turismo, kapag naman inabuso natin ito, ay nagiging masama rin ito sa kalaunan. Halimbawa na nga lamang ay ang mga pagsasara ng mga tourist spots sa bansa natin upang umano ay makarecover ang lugar mula sa turismo. Ito ay magandang paalala na katulad na nga ng kasabihan, lahat ng sobra ay nakakasama. Atin ring direktang maiuugnay ang polusyon sa tubig sa aquacultura, gaya ng pangingisda na siyang pangunahing pangkabuhayan ng mga taong nakatira malapit sa mga baybayin o anyong tubig.
Nakakaapekto rin ito sa transportasyon ng pantubig at sa kalakalan ng iba't ibang lugar at bansa. Para naman sa mga natitira pang talakayin sa polusyon, narito si Binibining Ina para magpatuloy. Ngayon naman ay bigyan nating pansin ang naging epekto ng polusyon sa tubig sa ating bansa. Next po. Isang halimbawa ng polusyon sa tubig ay ang Ilog Pasig. Noong dekada 90, kapansin-pansin na ang kahabaan nito ay napapalibutan ng mga pabrika. Marami sa mga ito ang naglalabas ng maruming tubig na hindi dumadaan sa tamang proseso. Dagdag pa rito ang paglobo ng populasyon sa gilid ng ilog. Bagamat karaniwang isinisisi sa mga informal settler or yung mga tinatawag po nating squatter ang ganitong issue, sa kahabaan po ng Ilog Pasig ay napakarami na ring matataas na gusaling residential na ang mga mayayaman lamang ang nakakabili. Ang mga gusaling residential na ito ay nagdudulot ng polusyon sa tubig sapagkat ang mga sewage system ay karaniwang direktang tumatagas sa Ilog Pasig. Next. Isa rin po sa malaking sanhi ng polusyon sa tubig ay ang pagmimina. Isang halimbawa nito ang nangyaring trahedya sa Malinduque noong 1996. Nasira ang kanilang waste treatment facility kaya biglang umagos ang nakakalasong basura papunta sa Ilog Bao. Dahil dito, nalibing sa pudik ang mga lugar tulad ng Barangay Hinapulan, namatay ang mga isda at tuluyan naging patay ng ilog ang 26 na kilometro ng Ilog Bao. Next po. Ayan, makikita niyo po sa ating larawan ang nangyari sa Ilog Bao. At ngayon ay tinatawag na po natin siyang patay na ilog. Next. At upang mabawasan ang polusyon sa tubig, narito ang ibang solusyon na maaari nating gawin. Mahalaga ang tamang pagtatapon ng basura, paggamit ng wastewater treatment, at pag-iwas sa paggamit ng mga kemikal. Kailangan din ang regular na paglilinis sa mga ilog at baybayin. Ang ating pamahalaan naman ay nagsasagawa ng iba't ibang aksyon upang mabawasan ang polusyon sa tubig. Kabilang dito ang pagpapatupad ng Clean Water Act na naglalayong kontrolin ang pagtatapon ng maruming tubig mula sa mga pabrika at kabahayan. Nagpapatayo rin ang gobyerno ng mga wastewater treatment facilities upang linisin ang tubig bago ito ibalik sa mga ilog at dagat. Isinasagawa rin ang regular na paglilinis at rehabilitasyon ng mga anyang tubig tulad ng Manila Bay at Ilog Pasig. Next. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa pang uri ng polusyon at ito ang polusyon sa hangin. Next po. Ang pangunahing sanhi ng polusyon sa hangin ay ang usok mula sa mga sasakyan, pagdami ng bumibili ng kotse at usok mula sa mga pabrika at power plants. Gayon din ang paggamit ng fossil fuels tulad ng coal at petrolyo. Next. Ang maruming hangin ay nagdudulot ng direktang ugnay sa ating kalusugan, gaya na lamang ang sakit sa baga at puso. Bukod dito, nakakaapekto rin ito sa climate change o pagbabago ng klima na nagdudulot ng mga mas matinding sakuna tulad ng bagyo at tagtuyot. Next. At sa datos ng National Emission Inventory ng DENR noong 2006, makikita na ang pinakamalaking pinagmula ng polusyon sa hangin ay ang mga sasakyan na umaabot sa 65%. Ibig sabihin, karamihan ng usok at maraming hangin ay galing sa mga kotse, jeep, bus at truck na gumagamit ng gasolina at diesel. Ang mga usok na ito ay naglalaman ng harmful gases tulad ng carbon monoxide at nitrogen oxides na nakakasama sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Samantala, 21% naman ng polusyon ay nagmumula sa tinatawag na stationary sources tulad ng mga pabrika at planta ng kuryente. Ang mga ito ay gumagamit ng fossil fuels gaya ng coal at petrolyo na naglalabas din ng makapal na usok at greenhouse gases. Next po. Ayon naman sa datos ng World Bank, makikita na tumataas ang bilang ng sasakyan sa Pilipinas. Mula 29 na sasakyan bawat 1,000 taon noong 1993 hanggang 2003 ay naging 30 na sasakyan bawat 1,000 taon noong 2004 hanggang 2008. Pinapakita po dito na dumarami ang gumagamit ng sasakyan kaya mas dumarami rin ang posibleng pinagmumula ng polusyon sa hangin. Dagdag pa rito,
Ayon sa ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturer Association, patuloy na tumataas ang benta ng mga sasakyan sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming sasakyan ang nagdadagdag sa kalsada taon-taon. Dahil dito, ayun, mas inaasahan po natin na tataas ang polusyon ng hangin. Next po. Isang halimbawa ng epekto ng polusyon sa hangin sa ating bansa ay ang smog na naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos ang pasalubong sa bagong taon ngayong 2026. Umabot sa napaka-alarming o delikadong antas ang kalidad ng hangin sa NCR matapos ang selebrasyon. Nangyari ito dahil sa malawakang paggamit ng paputok at fireworks na naglalabas ng makapal na usok at paminsalang kemikal sa hangin. Sa pagitan po ng December 31 hanggang January 1, ay naitala sa ilang bahagi ng Metro Manila ang hazardous level ng air pollution. Ibig sabihin ay sobrang taas na ng polusyon at maaari na ito magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng tao. Next. At upang mabawasan ang polusyon sa hangin, dapat panatilihin nating maayos ang mga sasakyan, limitahan ang paggamit ng fossil fuels at suportahan ang clean energy tulad ng solar at wind. Next po. Isang hakbang na ginawa ng ating pamahalaan para masolusyonan ang polusyon sa hangin ay ang Republic Act No. 8749 o tinatawag nating Clean Air Act. Ito ang pagpapatupad ng emission testing sa mga sasakyan upang mabawasan ang usok, pagtatakda ng limitasyon sa emission ng mga pabrika at planta at pagbabawal sa paggamit ng nakakalasang fuel tulad ng leaded gasoline. Kasama rin dito ang regular na pagmamonitor ng kalidad ng hangin upang agad na matukoy kung ito ay delikado na sa kalusugan. Pati na ang pagbibigay ng parusa at multa sa mga lumalabag sa batas. Sa pamagitan ng mga hakbang na ito, layunin ng gobyerno na mapababa ang polusyon at maprotektahan ang kalusugan ng mga mamamayan at ang kalikasan. Next po. At doon po nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat, Group 4, para sa pagtalakay po sa ating ikaapat po na napapanahong issue, no? Yun ay ang climate change. Okay, kagaya ng mga nakaraang issue, nasabi natin na may kaugnayan din ito, may direktang kaugnayan din ito sa ating ekonomiya. Ano po, nakita natin yung pangkalahatang dahilan o sanhi kung bakit merong climate change, kung bakit mas lumalala yung polusyon sa hindi lang po dito sa ating bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. At kung ating narinig o talagang pinakinggan yung ulat po ng ikaapat na pangkat ay masabi natin na talaga ang pinagmumulan ay ang industrialisasyon. Or in fact, itong industrialisasyon na ito ay yung kulang, yung sinasabi ng mga nakaraang pangkat ito yung kulang at kailangan na paigtingin para magkaroon o makabuo o makaproduce tayo ng trabaho dito sa ating bansa. Kita ninyo yung magkasalungat na perspektiba sa dalawang magkaibang issue. At nakikita rin natin kung ano ba yung pinagmumulan, at ano ba yung kinakailangan na solusyon para dito, paano ba natin mapauunlad yung ating ekonomiya at the same time ay mapangangalagaan natin ang kalikasan na pinagmumulan talaga natin ng ating yaman. Dagdag ko lamang po dito po sa inyong paksa na ang isa sa pinakamainam na solusyon dito po sa suliraning pangkalikasan ay ang tinatawag po natin na sustainable kaunlaran. O sa English po ay yung sustainable development. Okay, ano po ba kapag sinabi nating sustainable development? Ito po yung konsepto na kung saan
umuunlad yung ating bansa. Ano, at the same time ay responsable nating ginagamit no yung ating likas na yaman. Ano, nang sa gayon ay talagang mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Okay po. So, yun ang isa kong dagdag. Ano, at akin lamang pong babanggitin yung mga mahalagang punto po na narinig natin sa pangkat-apat, yung sanhi ng climate change. Yung una ay global warming. Ano ba yung mga hamon na may kaugnayan dito sa climate change? Unang-una sa lahat yung siyempre epektong pangkalikasan, ang daming mga epektong nabanggit ng ikaapat na pangkat. Ganyan din yung mga epektong pang-ekonomiya. Apektado ang ating agrikultura, apektado yung ating infrastruktura, at yung ekonomiya natin, syempre, apektado. At yung panghuli ay yung aspektong politikal, kung saan dahil dito sa problemang ito, may mga pagkakataon na nagtuturuan yung mga bansa kung sino ba ang mas dapat na managot, na sa katotohanan naman dapat ay ang lahat ay gagawa ng aksyon, kikilos, para po sa problemang ito. Okay? At yun din, syempre, may kaugnayan po ang climate change dito po sa ikalawang paksa nila, yun ang polusyon, iba't ibang polusyon sa hangin, sa lupa, sa tubig. Okay? Ganyan din, industrialization pa rin ang problema. At yung bunga ng lahat ng polusyon na nabanggit po ng pangkat na ito ay yung kontaminasyon sa tubig, sa lupa, sa hangin, ganyan din yung mga problemang pangkalusugan. At yung solusyon, bilang paggalahat, syempre, kinakailangan na lahat tayo maging responsable, at magkaroon din ng tama na pagkasakatuparan o regulasyon sa mga batas. At para naman sa mga nagsasagawa o nagpapatakbo ng mga industriya, iba't ibang industriya, kinakailangan na magkaroon po ng proper waste management system. Sa ganoon ay maiwasan yung ilan sa mga problema na umiiral, kaugnay dito sa problemang ito. Okay? So maraming salamat Santiago, Garcia, J. Kimberly, Chavez, Sanchez at Magwanwa para po sa pag-ulat dito po sa ikaapat natin na issue. Okay? So ngayon naman ay ibibigay ko sa pangkatlima ang ating oras para talakayin po ang ikaapat nating paksa. At ito po ay tungkol sa ano ba 'yon? Pagmimina sa Pilipinas. Sige po, maaari niyo na pong i-share ang inyong screen, Group 5. Isang magandang linya na tumatak sa akin galing sa mga nakaraang talakayan ay yung salitang napakayaman ng Pilipinas. Totoo naman, napakayaman natin sa likas na yaman. Yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat. Talaga gapong walang audio. Ma'am, rinig na po. Hindi pa. Sa akin po ay hindi pa. Ay ma'am, yung video po ba? Apo. Ah, Talagang wala walang po audio. Opo, sadya po. Okay. Sige po, Sige. ulitin ko na lang po. Sige, okay lang. Parang pinakita niyo lang kung ano yung yaman na meron sa atin po. Aba, Tama ga po? aba. Okay, sige. Sige. Ayun. Bali, saglit lang po. Ayun, so nasabi ko nga na napakaraming yaman ng
ating bansa. Pero bakit mahirap pa rin at lalong naghihirap ang mga mayayaman? At bakit lalong naghihirap ang mga mahihirap at ang mga mayayaman ay lalong yumayaman? Isang sagot, pang-aabuso. Kung nakinig kayo sa talakayan kanina, ipinakita dito ang pang-aabuso sa kalikasan. Pinakita din dito yung mga dulot nito. At ngayon ay tatalakayin namin ang isa pang pang-aabuso. Pang-aabuso sa kalikasan, ngunit nagiging pakinabang sa ilan. Magandang araw. Magandang araw sa inyo lahat. Kami ang ikalimang pangkat at ngayon ay tatalakayan namin ang pagmimina sa Pilipinas. Tayo ay nasa Unit 4 pa din ng mga napapanahong isyong lokal at nasyonal. Para mas maunawaan natin ang talakayan, alamin muna natin kung ano nga ba ang pagmimina. May maganda man itong dulot at pakinabang sa atin, ngunit masama naman ang dulot nito sa kalikasan dahil sa proseso nito. Ang pagmimina ay isang proseso ng pagkuha at pagpuproseso ng mineral, metal, di-metal at enerhiya upang gawin ang produkto ng iba't ibang kagamitan. Kaya nagiging bahagi ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, mapaalahas, transportasyon, or yung lagi nating hawak-hawak at hindi mabitaw-bitawan na cellphone or gadget. Maaaring kabilang ang pagmimina sa paghango ng mga metal at mga mineral katulad ng uling, ginto, pilak, platinum, tanso at bakal. Maaari rin naman na ito ay maaari din naman na ito ay mag-ibang ng bagay katulad ng langis at saka likas na gas. Kung makikita natin sa screen, may dalawang uri ng pagmimina, surface mining at underground mining. Ang surface mining ay ginagawa if ang surface mining ay ginagawa kung ang mineral na kailangang makuha ay nasa ibabaw lamang tulad ng tanso or nickel. Ang underground mining naman ay isinasagawa kung nasa mas ilalim na lupa or nasa loob ng bundok ang kailangang mineral gaya ng ginto. Ngayong alam na natin kung ano nga ba ang pagmimina, dumako na tayo sa layunin ng paksang ito. At ito ay ang matukoy natin ang mga suliranin na dulot ng pagmimina at maunawaan natin ang epekto nito sa kalikasan at saka sa lipunan. Ngayong alam natin na masama ang dulot ng pagmimina sa kalikasan, bakit ginagawa pa din ito at paano ito lalong nakakasama? Isang sanhi kung bakit mayroong pagmimina ay dahil sa ating mga pangangailangan. Kailangan kasi natin yung mga nakukuhang mineral upang magamit natin sa pang-araw-araw. Ang iba ay ginagamit sa produkto at ang iba naman ay ginagawang pangkabuhayan. Dahil dito patuloy na dumarami ang mga lugar na pinagmiminahan. Nakikita kasi nila nung mga kumpanya na yon, nung mga individual na may malaking kita sa industriyang ito. Dahil sa laki ng perang maaaring kitain, mas lalo pa nilang pinapalawak ang kanilang operasyon para makakuha ng mas maraming mineral. Gayunpaman, sa kagustuhang kumita ng malaki ay may mga pagkakataon na hindi nabibigyan ng sapat na pansin yung epekto nito sa kalikasan at lalo na sa ating mga tao. Sa ganitong sitwasyon, nagiging totoo yung sinabi ko kanina na habang ang ilan ay patuloy na yumayaman dahil sa pagmimina, may iba namang naaapektuhan at nahihirapan dahil sa mga negatibong dulot nito. Narito ang isang video. Saglit lang po. Yan. Narito ang isang video at panoorin natin siya at pagnilayan natin ang konteksto nito. Excuse me po, wala pong audio.
Buwan ng Agosto 2016 nang pasimulan ni dating DENR Secretary Gina Lopez ang isang nationwide mining audit. Ito'y sa utos na rin ng Pangulong Rodrigo Duterte. The mining people must shape up. They have to stop. They're spoiling the land. Ang resulta, sa 41 large-scale mining company sa bansa, 23 rito ang iniutos na ipasara ni Lopez at 5 naman ang pinasususpinde. Habang it's on appeal to the Office of the President, pwede pa silang magmina. And yan ang nangyari ngayon. So walang change, no? Nagbimina pa sila. At ang apila ng mga minahan sa Mining Industry Coordinating Council na naiwan. Pero ilang buwan na ang dumaan, ang pag-review sa audit report, hindi pa rin pala nasisimulan. Hindi pa nag-umpisa ang review dahil in government there's also procurement issues. Nasa stage kami na fina-finalize namin ang terms of reference. Pangalawa, ano ba ang qualifications ng mga kukunin naming experts? Pero itutuloy namin yan. Habang nakabimbin ang kapalaran ng umano'y mga irresponsableng minahan, ang mga pamayanan sa paligid naman nito ay patuloy na nagdurusa. Total po kami talaga sa mining. Kasi ang laki ng epekto para sa amin. Dahil sa once na malakas ang ulan, kasi nandun na sila sa watershed gumagawa, wala ang lalabas sa tubig sa aming irrigation, putik na talaga pag malakas ang ulan. Ngayon, nangani namin sa isang hektarya, 40 to 30 na lang. Dahil sa mining na yan, lumalaot na kami. Dati ako rito sa gilid. Ngayon wala ako makuha sa gilid. Umabot na ako ng 40 milyahe. Sa 15 milyahe po, abot yung nickel. Ang iba, matapos magpakasasa sa mineral ng isang maliit na isla, iniwan pang kaawa-awa. Patay na lahat ng isda. Ngayon wala na. Pupunta na kayong laot na wala ng huli. Kahit isa. Pero giit ng mga politikong kumakanlong sa mga minahan, ang bayan ay nakikinabang. Before mining oil business, dili pa maganda ang negosyo rito. Now, if you go around, makikita mo dito ang dami ng mga sasakyan. Ang Santa Cruz kasi, 3 major industries, farming, fishing at saka mining. Kaya hindi namin pwedeng itsapera yung mining. Kung titignan natin doon sa gross domestic product, 0.9% lamang ang contribution ng mining. Kung kaya't, hindi ganun kalaki ang contribution ng mining sector doon sa ating economy. Ito ang debating ating nang narinig 5 taon na ang nakakaraan. Sa una pa nating ginawang special report tungkol nga sa pagmimina sa bansa. 2017 na po at heto pa rin ang pinag-uusapan. At ang siste, ang kalihim ngayon ng DENR at ang direktor ng Mines and Geosciences Bureau ay walang gustong ikomento sa isyong apektado ang buong bayan. Talagang ang hirap niyang hagilapin. So nakakadismaya yan. Nagpapahiwatig yan na hindi siya handa na maging kalihim ng DENR. Ang buong kalaga. Ayun, 2026 na po at hanggang ngayon ay suliranin pa din to. Hindi ba nakakaalarma na halos 20 years na yung documentation na yun at hanggang ngayon ayun pa din yung sinisigaw nating problema. Para lang tong corruption na napakatagal na natin tong daing pero wala pa rin tayong nakukuhang hustisya o solusyon. Ayon sa ulat ng Chambers and Partners Practice Guide na ngayong 2026, kahit na mayaman ang Pilipinas sa likas na yaman tulad ng ginto, tanso at nickel, hindi pa rin ganap na napapakinabangan ang industriyang ito at patuloy pa rin itong nagkakaroon ng mga suliranin. Sa madaling salita, marami tayong yaman pero hindi natin ito lubos na papakinabangan. Bakit? Dahil pinagdadamutan tayo. Ayon sa ulat, madaming nakikitang dahilan kung bakit hindi hinihikayat ang malawakang pagmimina sa bansa dahil sa mga epekto nito. Sa madaling salita, natatakot ang mga tao na baka masira ang kanilang kapaligiran, ang ating kabuhayan. Kaya hindi sila sumasang-ayon sa pagmimina. At para mas maintindihan natin kung bakit ganito ang reaksyon ng mga tao, tingnan natin kung ano nga ba yung mga epekto ng pagmimina. Una, ang pagkasira ng tahanan, hindi lang natin, kundi tahanan ng mga hayop. Kapag nagmimina, ang isang pangunahing gawain ay ang pagputol ng puno at saka ang paghuhukay ng lupa upang mas mapadali silang makapagmina.
Dahil dito, nawawalan ng tirahan ang mga inosenteng hayop. Kinukuha natin ang tirahang hindi naman atin. Isang halimbawa nito ay sa bundok. Kadalasan kasi 'di ba sa bundok ito nagaganap, yung pagmimina. Dahil dito, ang mga hayop na nakatira doon, gaya ng ibon, isda, at iba pa, ay nawawalan ng tirahan o masama ay ito yung nagiging sanhi ng kanilang kamatayan o kaya pag-unti. Isang katanungan na ating pag-isipan ay kapag nawalan sila ng tirahan, saan sila pupunta? Pangalawa ay ang tinalakay kanina, ang pollution sa tubig. Sa proseso ng pagmimina, gumagamit ng iba't ibang kemikal tulad ng cyanide upang maihiwalay yung mineral mula sa bato. Ang problema, kapag nagkaroon ng tagas o yung hindi maayos na paghawak sa mga kemikal, ay maaari itong mapunta sa ilog, sa sapa at sa dagat. Kapag nangyari yon, malalaso ng tubig. Ibig sabihin, hindi lang to basta nagiging marumi. Nagiging delikado na ito sa mga isda, sa halaman at lalo na sa ating mga tao. Alam naman natin na ang mga tao ay umaasa minsan sa ilog o dun sa mga tubig na iyon para sa pagkain, sa panligo at lalo na pangkabuhayan. So sila din talaga ang apektado or tayo din talaga ang apektado. Ngayon, isa pa ulit na katanungan. Kung ang tubig na ginagamit natin, iniinom natin sa pang-araw-araw ay marumi, paano tayo mabubuhay ng maayos? Pangalawa, ang pagkasira ng lupa. Dahil sa pagmimina, hinuhukay at binabaligtad ang lupa, kaya naman nawawala ang sustansya nito. Bukod dito, kadalasang pinuputol na ang mga puno upang bigyang daan yung mga operasyon na nagdudulot ng pagkakalbo ng ating kagubatan. Kapag wala ng puno, mas lalong nasisira ang lupa dahil wala nang humahawak dito. Nagiging marupok na to or madali na tong matuyo at tangayin ng ulan. Dahil dito, yung dating matabang lupa na pwede nating pagtamnan ay ngayon tuyo na at hindi na natin siya pwedeng pakinabangan. Ang dulot nito ay sakuna or yung nabanggit kanina na landslide. Dahil dito, dahil sa hindi magandang kondisyon ng lupa, nangyayari ang gantong sakuna. Isa pang halimbawa ay yung dating sakahan. Kung sa dating sakahan ay nagbibigay sila ng pagkain sa komunidad kasi kaya pa nilang magpatubo ng mga halaman, ngayon ay nagiging bangketa na ito or bakanting lugar na wala nang tumutubong halaman kasi hindi na nga siya kayang pagtamnan. Isipin na lang natin yung kinukuha ng epekto ng pagmiminang ito. Halos kunin nito hindi lang yung kabuhayan ng mga tao, kundi pati na din ang buhay nila. Isipin mo na lang yung hirap na dinadanas na nila. Nahihirapan na nga silang itaguyod yung pang-araw-araw na pangangailangan nila. Tapos mararanasan pa nila yung ganitong sitwasyon. So tanong ulit, kung hindi tayo makakapagtanim, hindi tayo makakapagbunga ng ating mga kakainin, ay paano tayo kakain? At panghuli ay ang epekto nito sa atin, sa mga tao, lalo na dun sa mga sapilitang pinapaalis sa kanilang komunidad. Maraming kaso ng pagmimina ang mga taong matagal nang nakatira sa lugar ngayon ay lalo-lalo na yung mga katutubo ay napipilitang umalis sa kanilang tahanan. Ito ay sa kadahilan ng kailangan ng malawakang lupa para sa operasyon. Kaya may mga pagkakataon na pinepwersa silang lumikas o mawalan ng karapatan sa kanilang lupang kinalakihan. Isipin mo na lang na yung lugar na kinalakihan mo, kung saan nakitira ikaw, yung pamilya mo, at nandun yung kabuhayan mo, ay bigla mo na lang din iiwan. Hindi lang lupa ang nawawala sa kanila, kundi pati yung kanilang kultura, kabuhayan, at pagkakakilanlan. Huling tanong, kung ikaw yung nasa ganitong sitwasyon, papayag ka bang basta na lang umalis sa sarili mong tahanan? Yung mga tanong na yon, yung bawat tanong ko sa dulo, hindi lang mema yon or mema tanong. Lahat ng yon ay matagal ng katanungan dahil hanggang ngayon ay wala pa ding solusyon or kasagutan para sa mga isyung to. Sa dami ng mga epektong to, makikita natin na hindi lang ito simpleng issue. Sa katunayan, maraming pangyayari na sa bansa ang nagpapatunay na hindi sapat ang proteksyong pangkalikasan na ipinapatupad ng malalaking korporasyong pagmimina. At dito na natin nakikita ng mas malinaw ang realidad. Nasa kabila ng patakaran na patuloy pa rin ang mga insidente ng pinsala na dulot ng pagmimina. Dahil sa mga epektong ito, dito natin maiintindihan at maikukumpara ang sinabi ni General Luna. Kung yung sa kanila kalayaan, sa atin naman ay kalikasan. Negosyo o kalikasan, bayan o sarili, pag-isipan nila. Ngayon ay tapos na akong magpresenta, akin na itong ipapasa sa aking sunod na kagrupo.
Maraming salamat, Claire. Ngayon ay atin namang pag-usapan ng isang totoong pangyayari. Next slide po muna. Yan. Ngayon ay atin namang pag-usapan ang isang totoong pangyayari na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang epekto ng pagmimina na nangyari sa Lapu-Lapu Albay noong 2005. Sa nakikita niyo dito sa screen, ito ay ang litrato na kaganapan na nangyari noong Lapu-Lapu incident. At sa kasong ito, nagkaroon ng pagtagas ng mine tailings. Ano nga ba ang mine tailings? Ang mine tailings ay ang mga basurang kemikal na natitira matapos kunin ang mahalagang mineral mula sa lupa. Sa madaling tingin, ito ay parang simpleng basura lamang. Pero ang totoo ay naglalaman ito ng mga mapapanganib na kemikal tulad ng cyanide na kayang makalason ng tubig na ginagamit ng mga hayop at ng mga tao. Dahil sa aksidenteng ito, ang mga kemikal ay tumatagas papunta sa dagat at sa mga karatig na katubigan. Kung ang dagat ay dating nagbibigay ng pagkain, hanap buhay at kabuhayan sa mga tao, ngayon naman ay bigla na lang naging mapanganib, gaya ng maraming isda at iba pang mga lamang dagat ay ang namatay. Ang dating masaganang karagatan ay naging lugar na iniiwasan dahil sa takot na magkaroon ng kontaminasyon. Ito ay hindi lamang usaping pangkalikasan sapagkat ito rin ay usaping pangbuhay ng mga tao. At dahil sa pagkamatay o pagkawala ng mga isda, naapektuhan ang mga mangingisda. At meron pang mga pamilya na nawala ng pangunahing pinagkukunan ng kita. At meron din ibang mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para sa kanilang mga pamilya. Hindi lang isang araw o isang linggo ang epekto nito, dahil ito ay mas tumagal pa at ang iba pa ay hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang epekto nito. Kumbaga sa madaling salita, isang aksidente lang ang nangyari, pero kapalit nito ay kabuhayan, kalikasan at kinabukasan ng maraming tao. Yan. Sa suliraning ito, dito natin mas makikita ang kalinawan na hindi sapat ang proteksyong pangkalikasan na ipinapatupad ng ilang malalaking korporasyon. Dahil kung sapat ang kanilang sistema, kung maayos ang kanilang paghawak sa mga kemikal, ay hindi sana mangyayari ang mga ganitong sakuna. At dito na rin pumapasok ang isa pang mahalagang tanong, which is, ang kita ba ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng mga tao? Yan. At ang mas nakakalungkot pa, ay hindi ito isang beses lang na nangyari. At sabi dito, ayon sa isang balita mula sa Philstar 2026, ay may ulat pa rin ng illegal na pagmimina sa Albay kung saan may ilang minahan pa na sinalakay ng mga otoridad upang maaresto ang ilang individual. Ipinakita nito na kahit lumipas na ang maraming taon mula sa insidente ng Lapu-Lapu, ay patuloy pa rin ang pagmimina. Ibig sabihin lang nito ay hindi pa rin tuluyang nasusolusyonan ang isyong ito. At kahit na mayroong mga batas at regulasyon ay patuloy pa rin ang hindi pagsunod na nakararami sapagkat hindi sapat ang pagpapatupad. At habang patuloy ang ganitong sistema ay patuloy pa rin ang panganib sa kalikasan at sa mga komunidad na umaasa dito. At sa mas malawak na pananaw, ang pagmimina ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng yaman mula sa lupa. Ito rin ay tungkol sa kung paano pinapahalagan ang ating likas na yaman. Dahil sa huli, kapag nasira ang kalikasan, hindi lang ito problema ng isang lugar sapagkat ito ay nagiging problema ng buong bansa. At kapag ito ay hindi maayos na pinamahalaan, hindi lang kalikasan ang masisira, kundi pati na rin ang kabuhayan, kalusugan at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. At ito lang po ang pagtatapos ng aking talakayin. Ang susunod na magtatalakay ay si Razel. Magandang hapon po at tutungo na po tayo sa isa pang totoong pangyayari na nagpapakita kung gaano nga ba talaga kalaki ang epekto ng pagmimina. Ang PhilX mining disaster na nangyari sa Benguet noong 2012. Sa incidenteng ito, nasira ang tinatawag na tailings pond. Ito ang imbaka ng mga basurang kemikal mula sa pagmimina. Maaaring isipin ng iba na ito ay simpleng imbakan lamang pero sa totoo lang, ito ay naglalaman ng napakaraming nakakalasong basura na kailangang maingat na pinangangasiwaan.
Ngunit dahil sa pagkasira ng estrukturang ito, tumagas ang kumulang na 20 milyong metriko tonelada ng mine waste papunta sa mga ilog sa paligid ng minahan. Isipin nyo, napakalaking volume ng basura na direktang napunta sa kalikasan dahil dito ay ang mga ilog ay nakontamina. Ang malinis sa tubig naman na dati ay ginagamit ng mga tao ay naging marumi at mapanganib na din. At tulad ng nangyari sa Rapu-Rapu, hindi lang kalikasan ang naapektuhan, pati ang mga tao. Ang mga komunidad na umaasa sa ilog para sa tubig at kabuhayan ay labis na naapektuhan. Ang mga mangingisda at magsasaka ay nawalan ng pinagkukunan ng kita. Isipin mo yung ilog na araw-araw mong ginagamit, bigla na lang hindi na siya nagtasawakan o inumin o kaya naman ipagkunan ng kabuhayan. Hindi lang ito pisikal na pinsala, may emosyonal at pangkabuhayang epekto rin ito sa mga tao. Maraming pamilya ang naapektuhan at ang ilan ay nahirapan muling makabangon matapos ang insidente. Ika nga sa madaling salita, isang pagkasira lang ng isang bahagi ng minahan, pero ang epekto nito ay umabot sa napakaraming tao at sa malawak na kalikasan. Sa ngayon, maaaring sabihin ng iba na napatawa naman ng multa ang kumpanya. Totoo, ang Philex Mining Corporation ay natasang magbayad ng higit sa 1 bilyon na multa. Dahil sa insidenteng ito, pero sa tanongin natin ng ating sarili, kaya bang bayaran ng pera ang isang nasirang ilog? Kaya bang ibalik ng multa ang buhay ng mga isdang namatay at ang mga kabuhayan ng mga tao na apektuhan? Dito natin makikita ang isang mahalagang punto na kahit may batas at parusa, hindi nito kayang burahin ang pinsalang nagawa. At mas mahalaga pa, pinapakita rin ng pangyayaring ito na may kakulangan sa pagpapatupad ng mga safety features o safety measures. Kung maayos at sapat ang mga sistemang pangkaligtasan, hindi sana mangyayari ang ganitong kalaking sakuna. Sa mas malawak na pananaw, ang insidenteng ito ay hindi lang simpleng aksidente. Ito ay isang paalala kung gaano ba kahalaga ang responsableng pagmimina. Dahil kapag napabayaan, ang epekto nito ay hindi lang mararamdaman sa kasalukuyan, kundi pati sa mga susunod na henerasyon. Isipin natin ang kalikasang nasira ngayon ay kalikasang hindi na maaaring ganap na may balik bukas. Kaya sa huli, ang tanong na dapat nating pag-isipan ay ito, hanggang saan nga ba dapat nating isakripisyo para sa kita? Dahil kung ang kapalit nito ay kalikasan at buhay ng tao, baka kailangan na nating muling pag-isipan kung paano at hanggang saan dapat ang pagmimina sa ating bansa. Yun lamang po at sunod na po present ay si Dustin. Napakaraming salamat sa iyo, Russell, sa napakaganda mong paliwanag. Ngayon, magtungo tayo sa Surigao mining case. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang mahalagang pangyayari na nagpapakita na ang pagmimina ay hindi lamang isyong pangkalikasan, kundi isa ring isyong panlipunan. Ito ang nangyari sa Surigao noong 2011. Sa kasong ito, ilang mining companies ang naging sentro ng kontrobersya dahil sa kanilang operasyon sa lugar. Hindi lang kalikasan ang napektuhan, kundi pati ang kapayapaan at kalagayan ng mga komunidad. Ayon sa ulat, umabot sa punto na maging ang armadong grupo tulad ng New People's Army. Mabit lang po mag-site lang lalamunan. Pasensya na. Sige, condition mo lang sarili mo. Lang, hindi na sa Surigao. Pinapakita nito ang pagmimina ay hindi lang simpleng usapin ng negosyo. Maabot ito sa tensyon at sigalot sa pagitan ng iba't ibang grupo sa lipunan.
Pero bakit nga ba umabot sa ganitong sitwasyon? Isa sa mga dahilan ay ang epekto ng pagmimina sa kapaligiran. Sa ilang lugar, nasisira ang lupa at nakokontamina ang tubig dahil sa operasyon ng mga minahan. Dahil dito, ang mga taong umaasa sa kalikasan tulad ng mga mangingisda at magsasaka ay direktang naapektuhan. Kapag nasira ang lupa, hindi na sila makapagtanim. Kapag marumi ang tubig, hindi na sila makapangisda. At kapag nawala ang kanilang kabuhayan, nawawala rin ang kanilang seguridad sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ka na makakapaghanap buhay. Wala kang mapakain sa pamilya mo at wala kang kasiguraduhan sa kinabukasan. Sa ganitong sitwasyon, hindi na lang ito simpleng problema. Nagiging sanhi na ito ng galit, protesta at minsan kaguluhan. Dito natin makikita na ang pagmimina ay may malalim na epekto sa lipunan. Hindi lang ito tungkol sa kita ng kumpanya, ito ay tungkol sa buhay ng mga tao sa komunidad. Bukod dito, may mga issue rin tungkol sa karapatan ng mga lokal na residente, lalo na ang mga katutubo. May mga pagkakataon na hindi sila nabibigyan ng sapat na boses o pahintulot sa mga proyektong nagaganap sa kanilang lupang ninuno. At kapag ang mga tao ay hindi napapakinggan, mas lalong lumalala ang tensyon sa lugar. Sa madaling salita, ang pagmimina ay maaaring maging sanhi hindi lamang ng pagkasira ng kalikasan, kundi pati ng pagkasira ng ugnayan sa lipunan. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung ang inyong lugar ay apektado ng pagmimina at nawawala ang inyong kabuhayan at karapatan, ano ang inyong gagawin? Mananahimik na lang ba kayo? O lalaban para sa inyong karapatan? Sa huli, pinapakita ng nangyari sa Surigao na ang pagmimina ay isang komplikadong issue. Hindi ito basta-basta masusolusyonan dahil maraming aspeto ang kailangang isailang-alang, ekonomiya, kalikasan, at kapakanan ng tao. Kaya mahalagang tandaan na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa kita. Ito ay nasusukat din sa kung paano natin napapangalagaan ang kalikasan at kung paano natin nirerespeto ang karapatan at buhay ng bawat isa. At ang susunod pong slides ay ating bibigay na kay Claire Pagar. Maraming salamat, Dustin. Ngayon ay patungo na tayo sa pahuling part ng aming presentasyon. Mahalaga na alam natin itong mga pangyayaring ito bilang tanda na din at simbolo ng pagkamulat natin at pagkatuto. Mahalaga rin na tandaan na hindi lamang sa Pilipinas may pagmimina, meron din sa ibang bansa tulad ng Canada at saka Australia. Malaki rin yung operasyon ng pagmimina doon. Pero bakit napakalayo ng pag-unlad ng bansa natin sa bansa nila? Doon kasi ay may maayos ang kanilang sistema. Pagdating sa regulasyon, pagpapatupad ng batas, pangangalaga sa kalikasan, at pagbibigay ng proteksyon sa komunidad, na kung saan ay wala or hindi gaano nagagawa sa ating bansa. Ipinapakita lang nito na ang pagmimina mismo ay hindi ganap na masama. Sa katunayan, malaki ang naitutulong nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit, ang nagiging problema ay hindi ang pagmimina, kundi ang pang-aabuso at kasakiman ng mga taong hindi makontento sa yaman. Tama nga yung sinabi ni Jessica Soho na hindi baha ang magpapalubog sa ating bansa, kundi kasakiman. Napakaganda at yaman ng Pilipinas. Pero kung bulok ang sistema na umiiral dito at iiral pa rin ito sa mga susunod na henerasyon, iintayin pa ba natin na ang mga kayamanang iyon ay mawala? Kaya ang dami nagsasabi na Pilipinas ang hirap mo nang mahalin. Alam kong napakahirap ng mahalin ng Pilipinas sa sitwasyon natin ngayon. Pero sabi nga nila, piliin mo, yakapin mo, kayamanan niya likas, piliin mo ang Pilipinas.
Ayan, okay, maraming salamat ka pangkat-5. Talaga namang bagamat, maiksi ano dahil nakatuon lamang kayo sa pagmimina ay talaga namang, mahusay ang inyong pagpepresenta ano. Meron kayong mga naihanda na mga video sa simula, sa gitna at sa wakas ng inyo pong, presentasyon ano. At maganda rin dahil meron din po kayong mga, updated na datos na nailahad sa amin bagamat hindi man nakalagay sa inyong visual aid or sa inyong presentation mismo ay narinig ko naman ano, may mga updated kayo na nabanggit nitong taon lamang at nung nakaraang taon ano. At bukod doon ay napansin ko rin nasa presentasyon po ninyo ay meron kayong mga tanong na iniiwan ano na talaga namang, maaari nating pagnilayan ano o sagutin natin sa ating mga, sarili. Okay. So malinaw po na naipakita po ng pangkat-5 na, yung pagmimina 'no, sinasabi nga na hindi ito masama. Ano, ang masama po sa pagmimina ay yung pagkakaroon ng hindi magandang regulasyon ano, yung, hindi maayos na pamamalakad dito ano o hindi maayos na operasyon ano, na kung saan ay, yung may mga pagkakataon na batay nga din sa mga aktuwal na mga pangyayari na naganap noong 2005, noong, 2012 at noong 2011 na, nangyayari yung pagkasira ng mga mining tailings 'no, na kung saan ay tumatagas yung mga dumi ano at nagdudulot ito ng pagkasira ng, kalikasan o ng mga yamang tubig ano. Dahil dito masira yung, tirahan ng mga hayop ano at apektado rin siyempre ang komunidad ano. Kawawa ang komunidad na naninirahan malapit sa mga minahan ano, na sana ano, hindi lamang po si ating namayapang Gina Lopez, yung ating dating DENR secretary yung, magkaroon ng talagang bumoses dito sa problema nating ito na tungkol sa ating pagmimina. Ano, sana hindi lamang siya, sana ay marami pang mga, Gina Lopez ang maluklok ano bilang mga, sekretary o kalihim ng kawaning ito ng DENR 'no, na sila ang magsisimula ano sa pagbabago 'no. Siyempre para maiwasan din yung mga, corruption o kung ano pang mga bagay na makapagpapalala dito sa isyung ito, sa mga problemang ito. Okey, maraming salamat Pagar, Makasinag, Mendoza at Rial para sa, malikhain at komprehensibong pepresenta ng ika-5 issue nating ito. Okay. So bagamat may oras pa tayo ano, 3:22 pa lamang, para siguro baka mabitin din tayo ano para sa ika-6 na pangkat. Kayo po ay sa susunod na linggo na magpe-present ano, idi-dismiss ko po kayo ng maaga na para makapagpahinga din o para magamit niyo ang natitira nating oras sa ibang mga bagay na kinakailangan niyong tapusin. Okay. So idi-dismiss ko na po kayo ha. Maraming salamat po. Maaari na po tayong leave dito po sa ating GMeet at mag-iingat po tayong lahat. Okay, paalam po.